Kung napanood mo na ang part 1 at part 2 ng Bicol Rides natin at isa ka sa nag-aakalang puro saya lang ang dinanas namin sa buong biyahe, ay nagkakamali ka. Dahil sa bidyong to ay ipapakita ko ang isang aksidente na dinanas ng isa naming kasama habang kami ay nasa kalagitnaan ng biyahe papuntang Bicol. Tapusin mo na rin ang bidyong ito at i-share ko sa inyo ang isang sekreto para maiwasan nyo ang ganitong pangyayari. Tahimik kong binabaybay ang kahabaan ng Calawag, Quezon nang biglang tumawag sa akin si Maring Jackie, ang asawa ng may dalang Honda Click 125. Marami siyang sinasabi at medyo hingal pa nga ang kanyang boses. Pero isang linya lang ang tumatak sa akin. Balik kayo, sumemplang kami. At sa puntong to ay di na ako nag-aksaya ng oras. Humanap agad ako ng safe na U-turn spot at nagmamadaling bumalik. Sinusubukan ko silang hanapin habang kausap ko sila sa aking intercom kaya ako palingalinga. Teka lang. Pabalik ka sa kay banda. Saan banda yan? Ang nasa isip ko sa mga oras na to ay sana'y minor accident lang ang nangyari. Nakakatakot na isipin na baka mahulog sila sa bangin kung sakaling mag-overshoot man sa kurbada. Marami na kasi kaming bangin na nadaanan mula paglabas namin ng Gumaca, Quezon. Kaya gano'n na lamang ang aking pag-aalala. Medyo gumaan ang pakiramdam ko nang matanaw ko sila sa malayo. Nasa gilid ng kalsada at pareho namang nakatayo. Saan nadulas? Pumasok ka sa ano? Mabilis takbo nyo. Tangina, nadisgrasya pa kayo. Ano? Walang pilay? Gago. Teka lang. Andun na sila, mabilis sila eh. Ano, kaya pa? Walang balikan. Wala pa sa lahat eh. Pwede pa bumalik. Tura ko. Kaya sa traffic, usap na pa. Yung mirror ko yan, wala. Masag. Ayun. Dirty. Kaya pa. Kaya malapit na sa ano tayo sa ano. Ano nangyari? Diretso niya. Dito? Doon no, hindi kasi yan yung pag ano ng truck. Oo, tapos tapos? merong parating dito na pa-curve na papunta doon. Nag-overtake yung truck. O, hindi naman nag-overtake, nag-ano lang ng lane. Tapos pumasok kayo dito sa putik. Oo. Bro, ano, tatakbo mo pa yan? Ha? Kukulitan niya na ngayon.
Ay, babalik mo. Alin? Tatakbo tayo? Tatakbo tayo. Tangina. Ito lang problema. Kailangan makaligo kami dalawa. Makaligo. Doon. Gogi, wag naman doon. Dad, daan tayo sa mga ano. Tingnan mo baka mamaya na 8 yung ano. Yung tipos mo, baka maano mo. Teka, ako na yung ano yung plastic na dito sa plastic. Ano nagawa mo? Tawagan mo nga yun. Ayaw mo? Ayaw nila mag-rep ko. Siguro kung baka nahagip kami ng truck. Tangina, pag ganito na yung kurbada na overshoot ka ba? Hindi naman baliktad. Ikaw yung kakain pa kaliwa. Ba't paano ko na overshoot dyan? Hindi ko rin alam. Baka nakaano nga, baka antok ka na. Ito. Siyempre oh. Oo nga. Yung gulong, yan ang gulong mo eh. Hindi, kasi nga yung truck paparak na yellow na Yan ang gulong ko. Yan. umano sa linya. Ito. Ito yan. Dito na ako yan. Okay na. Well, malapit na tayo pre. Malapit ka ba? 13. Doon tayo sa ano. Ay, pagagalitan ako ng nanay ko nito, gagi, pag nalaman. Gari pa. Tingnan mo kung tatakbo. Water short. Sabagay, ganun din kalayo, pabalik eh. Kaya ba? Dito ka, Pi. Wait lang! Movie truck. May gumilid ka! Pero alam mo, malayo pa yung inanuman namin. Nagilid, doon oh. Saka ito man ba? Dito. Doon na diretso kayo. Ito? Oo, Kala ko ba kayo natumba? hindi, nakontrol pa niya. Nakontrol pa niya pagdating dito. Ito, ito. Ang bilis nga ng takbo nyo. Oo, sinusundan ko sila. Hindi tayo dyan. Ay, kailangan namin mag-gilid. Doon, may ano. Malapit na doon ba sa may ano? Yung papuntang... Oo, malapit na. Yung mega station sa kanto? Oo, sa may tabugon. Sa Tabugon? Tayo ng tabugo na eh. Ano pre, takbo natin? Para makapagpalit kayo. Doon. Wala, baka mamaya may pilay ka, gagi, di mo na sinasabi. Ha? Paano kabig? Ako na siya. Precious ko! Sa... Puti, ay gagi, bangin pala to. Gago. Dito ko na mararamdaman ng takot na kami. Kaya yan. Oo, pag nag-time na yan, try na din tayo. After nga makarecover ng mga kasama ko sa insidenteng to ay nag-decide na sila na tumuloy pa din. Hindi rin naman ganun kagrabe ang injuries at damage sa motor kaya kaya pa din namang tumakbo. Ang isang bagay na napaka-importante sa long ride ay yung sapat na pahinga bago kayo bumiyahe. Napaka-importante ng may sapat na tulog kung ikaw ay magdadrive ng malayuan. Sa kasong ito ng kasama ko, mukhang dala ng pagod yung dahilan kaya nangyari sa kanila to. Kaya ugaliin natin na mag-recharge physically at mentally bago bumiyahe para fully aware tayo sa daan. Sa kabila ng di inaasahang pangyayaring ito ay masasabi kong isa ito sa nagdagdag kulay sa biyahe namin dahil sigurado akong di namin makakalimutan itong pangyayari.
Ang sarap sa pakiramdam na kasama mo yung mga kaibigan mo na nasilayan ang kagandahan ng Bicol. Totoo ang kasabihan na hindi ang destinasyon ang pinakamagandang parte ng biyahe, kundi yung mga random na nangyayari habang papunta pa lang. Nais ko lamang pasalamatan ng mga taong patuloy na sumusuporta sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa walang sawa niyong suporta.